Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang hapong pong muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-17 na ng Marso. I stand corrected. Ang 17 po ay nag-umpisa po ang lockdown. Ano po? Nag-review po ako doon sa ating mga notebook na ating ginamit sa ating pagba-Bible study. Nag-start po tayo ng halos katapusan po. Katapusan po na ng Marso. Kaya nakalipas po ng 2 weeks ng lockdown bago po tayo nakapag-umpisa ng ating Bible study online. Pero po ang 17 ngayon po ay bali anniversary o 1 year ng ating lockdown. Ano po? Pero yun po yung ating gawain, yung para sa ikasang taong Bible study online natin ay sa March 30 pa pala. Purihin po ang Panginoon bago po yun mag-April. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay dadako muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong pag-uusapan ngayon, yung ating paksa ngayon ay confidence. Ano po? Yung kumpiyansa, yung may pag-asa na ang confidence po ay merong pag-asa o umiinaasahang mangyayari dahil meron tayong naipula. Ganito po yon, parang ganito po. Ang isa pong mag-aaral na kukuha po ng test, ano po, ay siya po ay nag-review at mataimtim po yung very close po yung kanyang pagre-review. At pagkatapos po ng siya ay kumuha ng test, ang tawag niya ron ay I am confident that I will pass the test. Why? Ang ibig sabihin may kumpiyansa kasi meron kang ginawa na asahan. Ano po? May pag-asa. Ano po? Ibig sabihin nun, kumpiyansa kang maipapasa dahil ikaw ay masusing nag-review sa inyong gaganaping test. Yun po yung pag-asa o kumpiyansa na ating pag-uusapan ngayon. Dadako po tayo sa aklat po ng awit sa Lumang Tipan. Sa aklat po ng awit, isa po sa mga sabi ko po na aklat ng poetry. Umpisa po 5 po yon. Aklat pa ng Job, awit, kawikaan, songs of songs. Ay, 4 lang po pala. 4 lang pala. Ang Job, awit, kawikaan at songs of songs o yung mga awit ni Solomon. Ano po? 4 na po ang poetry. At isa po nga po ang aklat ng awit ay anay po ng poetry sa Lumang Tipan. Ano po? Makibukas po kayo sa aklat po ng awit, chapter 71. Ang atin pong paksa ay ating hinahango dito sa ating teksto. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa may mga katabing Bible, nakabukas na po ba kayo? Awit chapter 71 verse 1 to 9 po yung ating babasahin. Doon po sa walang Bible, sumunod po kayo sa aking pagbasa. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Verse 3, ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Verse 4, sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban, sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Verse 5, Panginoon, sa iyo ko inilagak ang aking pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Verse 7, sa marami ang buhay ko ay buhay na mahiwaga, malakas kang katulong ko, na di nila maunawa. Verse 8, kaya't ako'y nagpupuri buong araw,
akin ngayong iahayag ang taglay mong karangalan. And the last verse ng ating pong teksto ay sa verse 9. Ngayon ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong salita na aming nabasa at natunghayan sa hapong pong ito bilang aming pinakateksto na aming pagkukunan ng aming paksa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang iyong salita ay ganap naming maunawaan. Basbasan mo kami ng iyong Santo Espiritu, samahan niyo po kami, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang mahayag, matanghal sa aming kalagitnaan, at tunay nga po, Panginoon, ang papurit pagsamba ay sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon, sa hapong pong ito. Ay muli kong itinataas sa iyo ang lahat po ng tutunghay at manunod pa later ng aming gawain ito. Ganon din po ang Milarpes family from San Miguel, Bulacan sa pangunguna po ni Nanay Belia Milarpes at ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Ganon din po ng kanilang mga kaanak na sumusubaybay ng aming gawain. Nawa, Panginoon, pagkalooban mo ang bawat isa sa amin ng iyong Santo Espiritu. Samahan niyo po kami upang ang mga salita mo na aming pag-aaralan ay ganap na tumubo at matagpuan sa pinakamatabang parte ng aming mga puso at isipan. Lord, ikaw lamang ang aming tatanghal sapagkat ikaw lamang ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Ito pong sama namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan nyo na ako ay laging mag-umpisa sa isang panimulang pambungad na pananalita. Ang sabi nga po rito, ang salmong ito, yung ating pong natunghayan, yung Awit chapter 71 verse 1 to 9, ang salmo, itong ating nabasa, ay naglalaman ng isang panalangin ng isang nakatatanda na naharap sa kabalisahan at nangangailangan ng tulong ng Diyos sa kanyang mga pangangailangan at mga dalamhati. Siya lumakad sa kaparaanan ng Diyos simula pagkabata at dumanas ng mga kahirapan ng buhay. Ngunit napanatili niya ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Siya ay nagpasyang italaga ang kanyang pamumuhay sa buong buhay niya nang may pagtitiwala na ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kabutihan sa kanya. Kapag ang lakas ay humihina at mga kahirapan ng isang may edad na ay nararanasan, dapat muling alalahanin ang gabay ng Diyos sa mga araw na nagdaan at tignan siya bilang ating tagapag-ingat at tagapag-alalay sa mga huling araw ng ating buhay. Dapat laging isipin na hindi niya tayo pababayaan at siya'y laging malapit sa puso ng mga nagtitiwala habang dinadala niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na mga anghel sa kanyang presensya sa langit. Amen? Yun niya po ang sabi ko kanina, yung hinahalimbawa ko. Ito pong istorya po na ating nabasa ay isang panalangin ng isang nakatatanda o isang may edad na siya nga po ay simulat sa pool o simula pagkabata, siya ay laging nagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos lamang siya kumakapit at nananangan. Bagamat nakaranas siya ng mga kahirapan sa buhay, mga dalamhati, hindi po siya nanibago o hindi siya nagbago sa kanyang desisyon
na sa Diyos lamang siya magtitiwala hanggang sa siya ay sa kanyang pagtanda at sa kanyang paghina. Tunay nga po na yung sabi nga po natin, pinapaksa po natin yung confidence sa kanyang piling, ang kumpiyansa na ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang pangako, ang kumpiyansa na siya ay yung tanda na ito ay makakapiling niya ang Panginoon sapagkat meron siyang itinanim. Kaya nga po, ang sino mang may nagtatanim, may kumpiyansang may aanihin. Di po ba? Sabi ko kanina, kaya ka nakapasa sa test, kumpiyansa kang makakapasa ng test dahil ikaw ay masinsinan o nagpakadalubhasa sa iyong pagre-review. Amen? Kaya nga po, ganun po ang sinasabi ng ating pinag-aaralan ngayon, yung magkaroon po ng pag-asa at pagtitiwala at bunga ng kumpiyansa, tayo ay makakapiling natin ang Panginoon. Amen? Atin pong tutunghayan yung pong verse by verse na ating nabasa from chapter 1 to 9. Amen. Sa chapter 1 to 4, magkakasama na po ito. Ito po ay ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sabi po doon sa ating nabasa sa 71, sabi niya, "Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pababayaang mapahiya at malupig. Sa iyo lamang," ibig pong sabihin nito, walang siyang ibang kinilalang Diyos, kundi ang Diyos na may lalang ng langit at lupa na tinatawag sa lumang tipan na Yahweh. Amen? Sa ating mga nasa bagong tipan o sa bagong henerasyon, ang ating tinatawagan ay ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya nga po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos Amang makapangyarihan, nakikilalanin natin sa ating kapanahunan. Amen? Kaya nga po sa panlumang tipan, siya po ay si Yahweh na makapangyarihang Diyos sa ating henerasyon, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sabi po, pananalig at pagtitiwala ay sa Diyos lamang. Pananalig at pagtitiwala ay kay Hesukristo lamang. Amen? Sabi po sa atin pong makikita po rito, sa verse 1 to 4, siya po yung ating refuge, kanlungan. Amen? Sabi po, sapagkat yung ating pagtitiwala, yung tayo ay sa Kanya ay nagpapakukpo, siya ay nagiging ating kanlungan. Ang sabi po sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Yun nga po, yung kumpiyansa tayo na pag tayo ay nasa Diyos, siya ang ating kanlungan. Tayo ay kanyang poproteksyonan. Kaya nga parang kang nakahiga sa kama pagka ikaw ay nasa Diyos. Na kumpiyansa ka na hindi ka maano sapagkat sa Diyos ka nagtiwala. Siya yung ating kanlungan. Sabi po sa awit 91. Sabi po sa awit 91 chapter 1 to 4. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan ay nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Amen? Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Verse 3, ikaw ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Amen? Verse 4, lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Amen? Yun nga may kumpiyansa ka. Nakatitiyak ka na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Amen? You see, He is our
refuge. Number 2, sa verse 1 to 4. Ito lamang po ay nakita ko, kinuha ko po dahil limited lamang po ang ating oras. Nakita po natin dito, yung deliverance. Tayo ay hinahango. Ano po? Hindi tayo pinababayaan sa lugmong kalagayan. He is our deliverance. Nasabi po sa awit 71, nasabi po, tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin. Sa daing ko ay makinig. Sagipin is tayo ay i-deliver niya. I-deliverance. Sasagipin sa hindi magandang pangyayari ng ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Sa deliverance, sabi po sa awit 34 verse 4, ang aking dalangin ay dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Amen? Dahil siya nga po ay dineliver niya tayo sa kapahamakan. Kaya po yung takot ay naglalaho sapagkat kumpiyansa tayo. Confidence na kasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Amen. Yun po ay sabi po sa awit 34 verse 4. Awit chapter 40 verse 17. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking katulong at tagapagligtas, Yahweh aking Diyos, huwag ka nang magluwa. Amen? You see? Siya nga ay kahit na mahina tayo at habang mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. Sa isip ng Diyos, tayo ay hindi kanyang kinalilimutan. He deliver us. Tayo ay kanyang pinoprotektahan. Inaalis sa pagdadalamhati. Amen. Ganon ang Diyos eh. Pag tayo nagtitiwala sa Diyos, ganon po ang mararanasan natin. Meron tayong kumpiyansa sa ating sa isipan, sa ating puso na pag tayo ay na Diyos, hindi tayo pababayaan. Amen. Number 3, He is our Savior. Amen. Sabi po ulitin ko po. Sabi ko 1 to 4. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababaksik, huwag mo akong pababayaan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. He is our Savior. Amen. Siya ang kaligtasan. At tunay nga po, mga kapatid, na pag tayo ay nasa Diyos, kumpiyansa na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Amen? Yun po yung pag-asa. Yun po yung pagtitiwala natin sa Kanya. Pag siya po ay tinanggap natin, kinilala bilang Diyos at kanlungan at deliverer sa atin, tayo ngayon ay may kumpiyansa na tayo ay Kanyang ililigtas sa buhay na ito. Amen? Hallelujah. Yun nga po yung merong kumpiyansa na tayo ay makakapiling ng Diyos pagdating ng Kanyang pagbabalik. Hallelujah. Sabi po sa Savior, 1 Timothy chapter 4 verse 10, dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Amen? Ang Diyos ay tagapagligtas ng lahat, lalo na tayong mga taga-mananampalataya. Amen? Sila, yung mga hindi pa nananampalataya, ay binibigyan pa ng pagkakataon. Kaya nga, siya po ay tagapagligtas ng lahat. Hindi pa naman po tapos. Pero lalo na, tayong mga sumampalataya na, ay may kumpiyansa na. Samantalang sinabi doon sa lahat ay siya ang magbibigay ng kaligtasan,
wala pa pong kumpiyansa, yung hindi pa po tumatanggap sa Panginoon. Pero tayong sumasampalataya na, ay meron na tayong kumpiyansa na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga po, He is our Savior. Amen? Sa 13, sa Isaiah 43 verse 11, Ako si Yahweh, tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala nang sinuman. Amen? Wala nang iba. Amen? Sino po ba, may narinig niyo po ba kayong Diyos na magliligtas sa kapahamakan? Di ba? Ang matatagpuan lang natin sa Bible, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, at siya lamang ang makapagliligtas. Amen? Wala pong iba. Wala pong iba na Diyos. Ako ang Diyos, simula't mula pa, ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sinuman at walang makahahadlang sa aking ginagawa. Sabi po ng ating Diyos amang makapangyarihan. Amen? Siya lamang ang ating tagapagligtas. Yun po, yung ating verse 1 to 4, pananalig at pagtitiwala ay sa Diyos lamang. Amen? Sa verse 5 to 6, ito po yung tinatawag na hope and confidence, pag-asa at kumpiyansa. Sa Isaiah 40, babasahin po natin ang Isaiah 40:28. Hallelujah. Isaiah 40:28 to 31. Sabi po na Isaiah, di ba ninyo alam, di nyo ba talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makatatarok. 29, ang mga mahina't nagpapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanglulupaypay, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla, ang likas nila ay matutulad sa walang pagod na pagpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Siya nga po yung ating pag-asa. Siya po yung, di ba ninyo alam, di nyo ba talos na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos. Amen? Wala kasing imposible sa Diyos, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Pag tayo ay nasa Kanya, nagtiwala sa Kanya, confident yung ating mararanasan. Kumpiyansa sa ating sarili. Kaya po yung ating paksay, confident. Hallelujah. Amen. Sa confidence, ang sabi po sa Kawikaan chapter 3, verse 21 to 26. Ang sabi naman po ng Bible, 21 to 26. Confidence po ito ang ating pinag-uusapan. Sabi sa 21, aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pabayaang makaalpas sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y buhay at putong ng karangalan. 23, at kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Landas mo'y mapapatag, walang pigil, walang hadlang. Amen? Kumpiyansa nga eh. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka magugulo na tulad ng mga mangmang. 26, pagkat tiwala kang, tanya po, pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya babayaang madupilas sa paghakbang. Amen? Hindi babayaan pag nagtiwala kay Yahweh. Amen? Hallelujah. Nakuha niyo na po? Ang subject po natin kasi ay confidence, kumpiyansa na meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Nakuha niyo na po? Sa verse 7 and 8 naman, ang pinapaksa sa verse 7 and 8, ito po ay pagpapahayag ng papuri sa kanyang karangalan. Sabi po sa verse 8, basahin po natin, sabi, kaya't ako'y nagpupuri buong araw
aking ngayong iahayag ang taglay mong karangalan. Amen? Yun po ay isang gawain ng isang mananampalataya. Kaya nga po, sa ating pananalangin, sa ating devotion time, nagagawa po natin yun. Magpupurit, magpapasalamat. Maliban lang kung hindi tayo nanalangin itong araw na ito. O sa araw-araw na tayo na ginawa ng Diyos, hindi tayo nakapanalangin, hindi tayo nakapagpasalamat at nakapagpuri sa Diyos. Kailan tayo makapagpupuri sa Diyos? Kung hindi po tayo dadako sa pananalangin. Ang pananalangin ay daan ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Take note, mga kapatid, sa mga kinauukulan, sa lahat po ng naabot ng gawain ito, manalangin po kayo. Siyempre, pag manalangin po kayo, uunahin nyo ang papuri at pasasalamat. Di po ba sa Lord's Prayer, yung ganito kayo manalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papuri po yun. Mapasa amin ang karya mo dito sa lupa para nang sa langit. Amen? You are praising and thanking Him sa lahat ng kanyang nagawa. Ang sabi po doon, pagpapahayag ng papuri sa kanyang karangalan. Awit 96, sabi po, verse 1 to 9. Ang sabi, mga references po ito ating ginagawa. Para konting paliwanag lang, halos Bible po ang tumutugon sa ating teksto, sa ating paksa, Bible din ang sasagot. Amen? Purihin po ang Panginoon. Awit 96. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat ng daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Purihin po ang Panginoon. Verse 4, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Verse 5, ang Diyos ng sanglibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Nalilingid siyang lagi ng dangal at kabanalan, ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Verse 7, o si Yahweh ay purihin ng lahat ng daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpupuri ay iuukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa lakas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat. Humaharap na nanginginig ang lahat sa sandaigdigan. Amen? Yun po yung ating katungkulan na tayo, sabi po, pagpapahayag ng ating pasasalamat at papuri sa Diyos. Ito po ay ginawa nung sinasabi nating matanda na mula po siya sa kanyang pagkabata ay kanyang ginagawa. Verse 9, and the last verse na ating pag-uusapan, meron na lamang po tayong 10 minutes para sana po matapos kaagad natin bago po tayo abutan ng ating oras. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa verse 9, ang sabi po, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya at hindi po nangiiwan. God remains in His promise that He will not leave us nor forsake us. Hindi na tayo iiwanan ni pababayaan man. Sabi po sa akin, Amen. apat po ito tignan po ninyo. Yung apat na aking pag-uusapan na that He will never leave us nor forsake us. Awit 37 verse 25. Matanda na ako't mula pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat ay Diyos, ang Diyos ay nagpabaya,
o ang anak niya ay naging hampas lupa. You see, ang kanyang pangako that He will never leave us nor forsake us, simulat sa pulsaw, sabi niya, wala siyang nakita na sa taong nagtiwala sa Diyos ay naging hampas lupa. Number 1, pangako yun. Dati, yung katotohanan po ito, proof na siya ay hindi nang iiwan ni napapabayaan. Number 1 po yan. Number 2, tingnan niyo po Joshua 1:8 and 9. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon, ang Bible. Ano po? Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Amen. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Akong si Yahweh ang Diyos ay sasayo saan ka man pumunta. You see? 2. He will never forsake us. He will never leave us nor forsake us. Number 1, sabi niya po doon sa ating Joshua 1:8 and 9. Ano po? Tayo ay sasamahan niya kahit saan tayo pumunta. Tayo ay magtatagumpay. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Aking tagubilin, magpapakatatag ka, titibayan ka. Tibayan mo ang loob. Bibigyan niya tayo ng katibayan ng loob, yung katatagan ng loob. Amen? Yung po, yung pangako niya, that He will never leave us nor forsake us. Amen? Number 3. Tingnan po yung mga supporting verses, nagpapatotoo doon sa ating pinapaksa. God remains in His promise that He will never leave us nor forsake us. 2 Peter chapter 3 verse 9. Amen. Tatlo lang bawat. Ay, 4 po. Ano ba? 4 ang PowerPoints. 4 po. Yung awit 37 verse 25, matanda na. Yung hindi na tayo, wala pang naging hampas lupa na nagtiwala sa Kanya. Number 2. Number 4 na po. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako. Tingnan niyo po ito Tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Amen? Hindi niya pa tinutupad yung kaligtasang darating na sinasabi ng Bible. Pero malapit na po yun. Dahil marami pa pong hindi nagbabalik at nagsisisi. Nagbabalik loob sa Diyos at nagsisisi. At tinaatanggapin siya bilang Panginoon. Binibigyan niya na pa ng pagkakataon. Yan ba ay nagpababaya? Yan ba ay isang pagpapabaya? Tungkol sinasabi po, nasaan yung sabi po, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Yung inaakala ng ilan, akala nila, loko lang yung sinasabi ng Bible na hindi totoo na siya ay babalik at tayo ay Kanyang kukaunin. Nasaan? Na inaakala pa lang nila. Pero, may purpose pala siya. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo. Sa inyo na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Sa inyo na hindi pa nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Sa inyo na hindi niyo pa tinatanggap na ang Panginoong Hesukristo sa inyong mga buhay. Amen? Yun po Yung po ba'y pabaya? Nagpabaya po ba doon? Binibigyan ng pagkakataon. He never leave us, na forsake us. Hindi niya pa po ginagawa yun. Kahit dahil tayo ay Kanyang mahal. Amen? 4 po, yung sa awit 37 verse 5, mulat bata, matanda na ako, ay wala pa siyang nakitang ang nagtitiwala sa Diyos ay naging hampas lupa. Dahil hindi siya nagpapabaya. Amen? Hallelujah. Nakita niyo po yung 4 supporting verses. Doon po sa sinabi ng verse 9, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan.
katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Alam niyo po, hinaing ng isang matanda ito. Hinaing ng isang matanda. O ng isang may edad na sa buhay. Dito po ay nagbibigay po ng kalakasan sa ating may mga edad. Doon po sa may mga edad lang po. Nung mga, lagay na natin sa senior. Ang senior is 60 and above. Ano? Ito po, yung salmong ito, ang sabi po niya, siya naman ay nagtiwala na sa Diyos. Kinilala niya ang Diyos mula sa pagkabata. Naniwala siya, nanalig, sumampalataya. Pero, nakaranas siya ng mga kabigatan, kahirapan, dalamhati sa buhay. Pero, hindi po siya nawawalan ng pag-asa. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Kasi po, he is confident that God will do His promise, that He will never leave us nor forsake us. Amen? Naitala na po yan. Kumbaga sa salitang bata, topo-topo, wala nang bawian. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa panalangin, tayo po ay meron ng YouTube channel. Pakisubscribe po para po sa inyong suporta. Level up. I-level up na po natin. Pero edited po ang magiging tema ng ating nasa YouTube kasi po tatanggalin natin yung music. Kasi po marami na po dun sa ating mga naging gawain na na-delete na po ni FB dahil po dun sa mga copyright na mga music na ating napapatugtog. Kaya dun po sa ating YouTube channel, edited po yon. Wala na po yung, tatanggalin po yung mga pambungad na awitin na nakikita po natin dito sa ating live. Ang makikita lamang po sa YouTube ay yung main proper, yung Bible study, yung And pag-aaral, prayer. at saka prayer lang po. Okay. Sige. Ngayon po, dadako tayo sa ating panalangin. Patuloy po nating itaas sa Panginoon ang mga healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso na pare-pareho pong dialysis patient. Gayun din po, healing at recoveries pa rin po para kila Merly de Billen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate. Total recoveries para kay Saundra, Lois, Faustino, and Baby Sabion. At gayun din po, total recovery para po kila Teresita Milarpis at Marciana Pajardo. Gayun din po para kay John Patrick Castro, wisdom and strength for his training at ingatan din po siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayun din po hanap buhay para kila Jade Milarpis, Marvin at Dalisay Castro. Sa mga OFW po nating mga kaanak, kaibigan, kakilala, patuloy po natin silang itaas sa Panginoon. Mga kaibigan po natin, kamag-anak na nasa Japan, Abu Dhabi, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, USA, Australia, Middle East, sa Canada, Malaysia at Italy. Gayun din po mga concerns ng lahat po ng mga naka-join sa atin sa mga sandaling ito. Mga concerns po nila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Rodel Gatchalian Palan. Concerns din po nila Lenny Cruz, Alfred Santos, Nita Panganiban, Pesi Villa, Dalia de la Cruz, Mean Rase Gonzales, Ador Billo, Rodolfo Singh, Isabel Baldon at ni Jane Baniked. Gayun din po sa lahat ng mga tumutunghay at tutunghay pa po sa ating BS Online at sa mga tumutunghay sa mga shares nila Jocelyn Milarpis, Lucy Milarpis at ni Lenny Cruz. Purihin po ang Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ganyan din po isama natin sa panalangin yung nagdaos po ng kaarawan noong March 15 para po kay Teresa Milarpis de la Peña. Purihin po ang Panginoon. Ipapasa po, i-comment po sa comment section yung ating link sa YouTube. Meron Meron na? na. Hindi, dito sa mga hindi pa. Meron na. Sa group chat ng Milarpis lang. Meron na. Meron na. Meron na daw po. Yun po yung paki-visit po yung ating YouTube. Pag nakita niyo po yung ating link,
paki-subscribe po para tayo ay ito po ay pagpapala ng Diyos dahil late na po naisipan na ang ating Bible study online sa PSFB ay dalhin sa YouTube para mas maraming araw pong maabot ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong salita na namin napag-aralan. Na tunay nga po, Panginoon, na ang isang nananalig at sumampalataya sa iyo ay meron na pong confidence sa kanila na maasahan na tunay nga po, Panginoon, na ang pangako mo ay kanilang makakamtan sapagkat tunay nga po, Panginoon, na sabi mo, you will never leave us nor forsake us, Lord. Hallelujah! Muli, Panginoon, ay aming tatanggapin ang lahat ng mga pangako mo at aasahan namin sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na sa abot ng aming pananampalataya, naroon, Panginoon, ang aming pagtitiwala at kumpiyansa na kami ay iyong kakaunin pagdating mo o sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, at muli nga po, Panginoon, kami na magitan sa aming pananalangin para po sa kagalingan nila Francis Pulido, Ate Remedios Santos at Nelson Manso na nagdadialysis, Panginoon, na sana po, Panginoon, ay gumaling na po ang kanilang mga karamdaman at matigil na po ang kanilang pagdadialysis. Ganon din po, Panginoon, kagalingan po para kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman sa kanyang binti. Ganon din po sa karamdaman po ni Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate. Ay katagpuin mo na nga po, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman. Ganap na din pong kagalingan ay suma kanila. At ganon din po, recovery po para kay Sandra Luis Faustino at sa kanyang kalusugan po sa kanyang baby Savion. Nawa, Panginoon, ay sila ay iyong pagpalain at bigyan ng kalakasan. Ganon din po ang total recovery na po para po kay Teresita Milarpis sa kanyang tuhod na pinagdaan ng operasyon. Ganon din po kay Marciana Pajardo na nakaranas ng COVID. Nalangin ko, Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay total recovery na sa kanila at manumbalik na po ang kanilang kalusugan, kalakasan, at patuloy nga po sila ay makapagpupuri at makapagpapasalamat sa iyo. Dahil at ganun din po, Panginoon, madalangin namin, Panginoon, patuloy namin itinataas si John Patrick Castro na aming apo na nasa Japan. Dalangin ko ang kanyang kalusugan, kalakasan, pagpapala po sa kanyang employer, pagpapala din po sa kanyang mga kasama sa trabaho. Nawa, Panginoon, ay dumami pa ang kanilang trabaho para po sa kanyang extension ng mga trabaho pa sa Japan. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan po ng biyaya mo at pagpapala mo ay magampanan po ni Patrick lahat ng kanyang pangangailangan sa kanyang trabaho. Ang kanyang talent, Panginoon, ay dagdagan mo. Salamat po, Panginoon, at patuloy po na hinihiling namin ang hanap buhay, bagamat 3 na lamang po ang aming hinihiling namin para pananalangin para nahanap buhay. Para hanap buhay po para kay Jade Milarpis, Marvin Castro at Dalisay Castro. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay makatagpo na ng hanap buhay or negosyo, Panginoon, sa ikapagtataguyod ng kanilang mga trabaho. Ganon din po, Panginoon, itinataas po namin ang nakaraang kaarawan ni Teresa de la Peña Milarpis. Salamat po, Panginoon, sa kanyang naglaang kaarawan. Nakita namin po, Panginoon, sa kanyang mga post sa FB na siya po ay naging masaya kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila nga po, Panginoon, ng kahirapan ay nakaraos siya ng kanyang kaarawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat. Dalangin ko po, Panginoon, ang karagdagang kasiglahan, karagdagang kalakasan, karagdagang kalusugan sa kanya, at ganoon din po pagpapala po sa kanyang bagong trabaho, Panginoon. Kasama po, Panginoon, ng kanyang mga kasama sa trabaho
pagpalain mo din po, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng aming nakasama sa hapong ito na nakapiling namin, naka-join po ngayon, active na nag-join sa aming gawain. Sila po ay sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Rodel Gatchalian Palan. Ganon din po kay Lenny Cruz na nasa USA, Alfred Santos from USA also, kay Ate Nita Panganiban, kay Maria P. Sevilla, ganon din po kay Dalio de la Cruz, kay Mayan Rase Gonzalez, kay Ador Bilio, Rodolfo Singh, Isabel Baldon, at Jane Balikin. Purihin po ang Panginoon sa lahat po ng mga nakasama po namin. Itinataas ko nga po, Panginoon, ang mga sila sa iyo. Abutin mo po ang kanilang mga ninanais. Abutin mo po ang kanilang mga kalusugan, pagpapala po, kalakasan sa kanila. Ganun din po, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, pagpapala din po at pag-iingat. Lalo-lalo na, Panginoon, ang proteksyon sa bagong COVID, sa bagong variant ng COVID, Panginoon. Ganon din po sa lahat po ng tumutunghay sa shares po ni Jocelyn Milarpis, Lucy Milarpis at Lenny Cruz. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po ng nanonood sa shares po ng tatlong ito, ay ganon din po ang aming dalangin. Pagpapala, pag-iingat po sa bawat isa. Bigyan mo po sila ng discerning heart para nga po, Panginoon, na sila ay magkaroon ng matibay na pagtitiwala at pananalig sa iyo, na ikaw nga po, Panginoon, ang kikilalanin nilang Diyos, sapagkat natunghayan namin na walang ibang Diyos sa aming kalagitnaan kundi ang Panginoong Hesukristo na siya aming kinikilala. Ganon din po, pagpapala, pag-iingat po sa mga nag-share kay Jocelyn Milarpis, kay Lucy Milarpis at kay Lenny Cruz. Dalangin ko po sa tatlong ito ang iyong pagpapala at patuloy na pag-iingat. Salamat po sa kanilang kakayahan. Salamat po sa kanilang mga gadget. Salamat po sa kanilang time na i-share po ang gawain upang ang mga kaibigan nila, kilala nila, Panginoon, ay maabot ng iyong salita. Kaya nga po, Panginoon, sa lahat po ng naaabot, ay ang pagpapala ang kanilang makamtan sa pagkatunay nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Ganon din po sa lahat po ng aming mga kaanak na nasa OFW, kaibigan, kakilala, from Japan, si John Patrick Castro, Joby Moyo and family, Maria Jesus Corpus Castro and family, kay Glenda Yamaguchi na nasa Japan. Ganoon din po sa Abu Dhabi, kila Marciana Pajardo at Ricardo Singh, kay Lucy Milarpis na nasa Dubai, kay Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, kay Ese Ripolito na nasa Norway, kay Marvin Pangilina na nasa Jeddah, kay Lenny Cruz at Sarah Cruz at ang kanyang pamilya. Ganon din po kay Alfred Santos at ang kanyang pamilya. Ganon din po kay Cathy Angeles at ang kanyang pamilya na pare-pareho pong nasa USA. Ganon din po kay Christy Amoyo and family nasa Malaysia. Ganon din po kay Edo Hilario and family from Canada. Ganon din po ang mga nasa Saudi Arabia para po kay Ed Cabrera, Lynn Maglake, Butch Gonzales na pare-pareho pong nasa Saudi. Ganon din po, Panginoon, ang mga nasa Australia, kay Jane Baniken and family, Ami Basco and family. At ganon din po sa lahat po ng aking pamangkin na nasa Italy, kay Rene Apostol Salaroli, kay Maribel Apostol Pulido, kay Heidi Apostol Barbieri, ganon din po kay Danilo Apostol at ang kanyang pamilya. Ganon din po kay Lea Siganlay Caporali, at kay Denden at Loa Siganlay na nasa Italy, Panginoon. Dalangin ko lahat, Panginoon, sa lahat po na aking nabanggit na OFW, kaanak, kaibigan, kakilala, na sila nga po, Panginoon, ay iyong pagpalain, ingatan po, at gabay din po, at patnubay po ay sa mga kanila. Ganon din po, dalangin ko ang iyong pagpapala sa kanilang hanap buhay, pagpapala po sa kanilang kalusugan upang sila nga po, Panginoon, ay makapagpatuloy sa kanilang paghahanap buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga employer, ang kanilang mga negosyo,
ano man po, Panginoon, ang pinagkakakitaan nila, dalangin ko, Diyos, na ito ay iyong pagpalain. Nawa, Panginoon, ang kanilang kalusugan ay ganun na sila po ay nasa mabuti at ganun din po, Panginoon. Matustusan po nila ang lahat ng kanilang pangangailangan, pagpapala din po, lalo na din po sa kanilang mga kaanak. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang nangungusap, patuloy kang naghahari sa aming kalagitnaan. Tinataas din po namin sa iyo ang aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, ganon din po sa lahat po ng sangguniang panglalawigan, sa aming Provincial Administrator Antoinette Constantino, sa lahat din po ng empleyado, staff ng Accounting Office ng Kapitolyo, sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prenal. Dalangin ko po, Panginoon, sa kanila ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, kalusugan, kalakasan, at ganoon din po, Panginoon, proteksyon laban sa bagong variant ng COVID, at ganoon din po, pagpapala at pag-iingat din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. Itinataas ko din po sa iyo, Panginoon, ang karagdagang kalusugan, kalakasan po ni Nanay Belia sa kanyang edad, Panginoon, ay naroon po ang kanyang panghihina ng kanyang katawan. Ngunit, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong gabay at patuloy na pagpapala, ay bibigyan pa po siya ng kalakasan, kalusugan, at mamintin po ang kanyang maintenance ng kanyang gamot. I-provide mo nga po, Panginoon, humipo ka sa kanyang mga anak na siyang nagiging daluyan ng iyong pagpapala upang sa kanyang maintenance ng gamot ay makamit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat din po ng aming dalangin. Patuloy na yung tinataas yung mga buyer po ng aming mga sasakyan doon po sa aming pampasaherong jeep na amin na rin pong ibinibenta. Ganoon din po sa aming Starex na amin na rin pong iniaalis at binibenta. At ganoon din po sa aming Nissan Urban. Ganoon din po, Panginoon, ay dako mo na po sa amin ang buyer. At dalangin ko, O Diyos, na ito nga po, Panginoon, ay aming mapagyaman. Tuloy nga po, Panginoon, na ito ay pagpapala mo sa amin at gagamitin namin ibilang hanap buhay. At tunay nga po, Panginoon, na sa pamamagitan ng ganitong hanap buhay, Panginoon, ay ma-maintain namin ang aming pangangailangan. Daluyan ito, Panginoon, ng iyong pagpapala, kaya ito ay aming ipinagpapasalamat sa tunay nga po, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. Salamat po, Panginoon. Papurit pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, kaluwalhati at karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay, naulit ko po, tayo po ay na-level up na. Kumuha po ng konting kaalaman ng aking anak para po makapag-upload sa YouTube. At yun nga po, naisipan niya po na kami ay gawa ng account sa YouTube para tayo ay makaabot. Hindi lamang po rito sa ating sa FB po kasi ay mga kaibigan ko lamang kakilala na sa FB ang nakaabot. Ngunit dito po sa YouTube, ito po ay lalo pang lumabas na sa FB, sa YouTube ay anybody can view, anybody can see the Word of God. Nasa pamamagitan ng aming ginagawang ito na online Bible study ay maabot kayo. Salamat po sa lahat po ng magsusubscribe, sa lahat po ng mag-review. Patuloy po namin kayong ipatataas sa Panginoon at ipapanalangin na kayo nga po, Panginoon, ay pagpapalain niya at patuloy na gagabayan sa inyo. Salamat po, lalong-lalo na po sa mga nakasama natin sa hapong ito. Sila po ay sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Rodel Gatchalian Palan. Ganon din po kay Francis Pulido from Italy, nanonood din po siya ngayon. Kay Lenny Cruz from USA, kasama niya po si Alfred Santos na nasa USA. Kay Ate Nita Pangliban, yung aming pong landlady, aming pong kapitbahay dito. Sa aking batchmate na si Maria P. Sevilla, kay ganun din po kay Dalia de la Cruz from San Miguel. Salamat, Dalia, sa iyong pamilya. Ganun din po sa aking kapitbahay
kay May Andrase Gonzales at kay Isabel Baldon. Ganon din po sa aming kaanak from Muñoz, Nueva Ecija, kay Adorbilio, kay Rodolfo Singh na aking kaibigan from Novaliches. Ganon din po kay Ate Jane Baniket from Australia. Salamat po sa inyong pag-video, pagsama po sa ating gawain. Tunay nga na tayo ay napagpapala at nawa ay makapagpatuloy po yung ating project na ito. Bago pa lamang, ewan ko kung ilan na po yung na-upload nila. Tatlo na po na i-upload. Pero tatlo, anong edit? Hindi in-edit yun. Tatlo pa lang po pero hindi pa edited. Sabi po kasi ng YouTube, kailangan daw po ay precise lang. Paisiin ko kaya marami pong aalisin yung mga, lalo na po yung entrance song. Kasi yun po ay may copyright yung ating ginagamit natin. Kaya, nawa ay magpatuloy po ito, gabay at patnubay ng Panginoon ay makapagpatuloy ito para ang salita ng Diyos ay hindi lamang sa FB account ko, kundi sa lahat ng kapuluan. Purihin po ang Panginoon. Muli ako rin nagpapasalamat din po sa lahat po ng aking mga batchmates sa elementary na aking mababanggit, ng aking mga listahan. Kilala niyo na po ang bawat isa sa inyo, aking mga batchmates sa elementary, sa high school, from San Sebastian College, at ganun din po sa lahat po ng mga kaanak, kaibigan na sumusubaybay at nagre-react after ng aming gawain. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Patuloy lamang po kayo. Nililimitahan na po namin ang pagbabanggit, pagbabasa po kasi papasok po ito sa YouTube. Purihin po ang Panginoon. Muli ang pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay ng Diyos ay sumating lang. To God be the glory. Bye-bye now.